Paulo TV. Sa kabilang banda, si Daniel. Nasa biyahe kami pabalik ng New York. Tahimik na natutulog si Jen sa tabi ko. Pagod na siguro siya. Ngayon ay isang mahabang araw para sa kanya. Ang pagkawala ng iyong mga magulang ay maaaring ang most terrible na bagay na maaaring maranasan ng sinuman. Hindi ko maisip na isang araw na wala si mommy at daddy. Napakahirap para sa kanya at kay Sam. Si Jen ay 18 taong gulang lamang at kailangang pasanin ni Sam ang lahat ng responsibilidad bilang nakatatanda. Napatingin ako sa magandang babae na natutulog sa tabi ko. Napakalakas niyang babae. Literal na pinapahangan niya ako araw-araw. Mabait siya sa lahat kahit sa matalik niyang kaibigan na nasaktan siya ng sobra. Siya ay maunawain, siya ay napakatalino sa kanyang trabaho. Before her, I was doing good, I was fine, really. Pero nung dumating siya sa buhay ko na-realize kung kaya ko din maging masaya. Kapag kasama ko siya, iba ang kinikilos ko, pero good different. Mas ngumiti ako, mas tumawa ako. Hindi ko kailangang magpanggap. Siya ang una kong iniisip pagkagising ko sa umaga, at huling naiisip ko kapag natutulog ako sa gabi. Paanong hindi ako mai-inlove sa babaeng ito? Mahal ko siya, mahal na mahal ko siya. Hinding-hindi ko siya pababayaan. Siya ang aking babae, akin siya. Binigyan ko siya ng malambot na halik sa noo. Pinulupot ko ang mga kamay ko sa kanya at natulog na. Sa kabilang banda, si Jenilyn. Nagising ako nang makita ko si Daniel na nagla-laptop na nakaupo sa tabi ko sa kama. Paano niya nakukuha ang napakaraming lakas para magtrabaho buong araw? Hey! Tumingin siya sa akin at binigyan ako ng nakakapigil hiningang ngiti. Yung ngiti na nahuhulog ako. You are awake, I say. How was your sleep? Itinabi niya ang laptop niya. Good. Were you working non-stop? Tanong ko na ipinatong ang ulo ko sa hita niya. No, I slept for couple of hours beside you. Hindi mo na malayan. Wika niya habang hinahaplos ang buhok ko. Oh, pagod talaga ako ngayong araw kaya natulog na parang baboy. Sa kabilang banda, si Daniel. You deserved that sleep. Gusto mo ba ng makakain? Tanong ko. Ilang oras ang natitira para sa landing? 30 minutes. Then I will just have something at home. And why to trouble these guys? Sabi niya. Lagi mong iniisip ang ibang tao, napangiti ako. Ngumiti siya at nagkibit balikat. Humiga ako sa tabi niya, kasama ko siya. Maaari kang magkaroon ng day off bukas, sabi ko. Bakit? Aren't you going to? Tanong niya. I'm going. I have few meetings with the HR people and supplies team. Tapos maghahanda lang ako sa big presentation sa office mismo. Then sasama din ako. Ano naman ang gagawin ko sa bahay? Pagod ka siguro sa biyahe, katwiran ko. Daniel, I was just enjoying with Kuya Sam and Tessa. Ikaw ang pupunta sa meeting right after we landing. Hindi ka ba napapagod? Medyo, pero hindi ako mapakali, nakikita ko ang presentation sa harap ng mga mata ko. Oh, don't worry, I will be there with you. You will ace the presentation as always. Binigyan niya ako ng halik. I love this girl so much. I have nothing to worry kapag kasama kita sa tabi ko, napangiti ako. Sa kabilang banda, si Jenilyn. Daniel, will you just relax? Kindly remember you got the Businessman of the Year award last month. You will ace the deal. Pang-100 beses kong sinabi ito sa kanya. Hindi ko alam kung bakit siya kinakabahan sa presentation. Hindi ko pa siya nakitang nasa ganoong estado. Baka big deal talaga ang kliyenteng ito. I'm trying to calm down. But this client I haven't able to crack since 5 years. Mr. Waller is a very tough guy. If you want to convince him in our company, I really have to think so out of the box. And you will. You are fabulous, you are talented, you are amazing, and most importantly you are deserving. You have worked very hard. Siguradong magbubunga ang hirap mo ngayon. Ngumiti si Daniel sa akin. Jen, anong gagawin ko sa'yo? To be honest, nothing. You would be nothing without me, biro ko. I'm joking. I'm joking. Natawa ako tapos humagalpak din siya ng tawa. Nakangiti akong tumingin sa kanya. Salamat sa Diyos gumaan ang kanyang kalooban. Maya-maya lang tumunog ang cellphone ko. Sinagot ko, ito ay ang assistant ni Mr. Waller. Hello, yes we are ready, please do come in. They are coming in, sabi ko kay Daniel. It's showtime baby, sabi ni Daniel sabay ayos ng blazer niya. Wala pang 1 minuto, may kumatok sa pinto. Come in. Unang pumasok ang isang lalaking nasa mid-50s yata, nakasuot ng gray na blazer at gray na pantalon, white shirt at red tie.
Mas maganda ang hitsura niya sa mga formal na damit. Nakalagay ang specs niya. Karamihan sa kanyang buhok ay kayumanggi ngunit nakikita ko rin ang ilang kulay abo. Ipinapalagay ko na siya si Mr. Waller. Pagkatapos ay pumasok ang isang young guy na nakasuot ng itim na shirt at pantalon. Mukha siyang pagod na pagod. Sigurado akong pinapagawa siya ni Mr. Waller ng labis. Kawawang lalaki. He looked good though, pero syempre hindi kasing gwapo ng boyfriend ko. Good morning Mr. Waller, sabi ni Daniel sa matigas niyang boses. Morning Anderson. May attitude ang lalaking ito. Please have a seat. This is my assistant Jeneline Mondragon. Pinakilala ako ni Daniel. Hello Mr. Waller, magalang na sabi ko. You have a beautiful assistant Anderson. Tumingin sa akin si Waller ng mapupungay na mga mata. Susuntukin kita Waller kung hindi ka ang pinakamalaking investor. Let's get to business Mr. Waller. Nagalit si Daniel. Sure, Brett give me the laptop. Utos ni Waller sa kanyang pagod na assistant. Yeah 1 second. Nagsimulang halongkatin ni Brett ang kanyang bag. What the hell is taking you so long? Sigaw ni Waller kay Brett. Poor fellow. I can come up to 20% Mr. Waller not single percent above that. Ibinaba ni Daniel ang kanyang panulat. Anderson I have other CEOs begging me to invest in their companies. They are promising me that if I invest in their companies I will be getting 30 to 40% returns. You think I will go for your offer then? Masungit na sabi ni Waller. Bakit ba napakahirap ng lalaking ito para kay Daniel? Si Daniel ay nakakumbinsi mula noong isang oras upang mag-invest ngunit ang Waller na ito tuwing may ilang o iba pang dahilan upang hindi mag-invest. Mr. Waller, ang mga kumpanyang sinasabi mo na nangako sa iyo na makakakuha ka ng 30 to 40% ng kanilang profit ay hindi kumikita kahit 10% ng profit ng aking mga kumpanya. At saka ang mga kumpanyang iyon ay nagbebenta lamang ng isang uri ng produkto. Kaya kung maaari mong kalkulahin ang kahit na 20% na kita mula sa aking kumpanya ay makikinabang sa iyo ng higit sa 30 to 40% ng mga maliliit na kumpanya. Kumpiyansa na sinabi ni Daniel ang kanyang punto. Wow bravo my man. Tumingin si Waller kay Daniel ng ilang sandali, at nagbigay ng isang maliit na susi ng salita na maliit na ngiti. You really came prepared Anderson. Nakangiting sabi ni Waller. Please say yes Waller. I'm hungry now I wanna eat. Deal Anderson sa 20%. Sa wakas ay inihayag ni Waller. Ngumisi ako at tumingin kay Daniel na nakangiti na sa akin. Deal Mr. Waller, hindi ka bibiguin ng kumpanya ko. Nakipagkamay si Daniel. Tumango si Waller at nakipagkamay. Mr. Waller ito ang mga contract paper. You can check and sign here. Agad kong iniabot ang mga papel. Beautiful and efficient, ngumisi si Waller. My heels are wonderful too, maybe your foot would like a demo. Kindly check the contract Mr. Waller. Daniel Maiman thank you. My assistant will get back with the contract in 2 days. Huwag kang mag-alala, kapag binigay ko ang aking salita ay tinutupad ko iyon. Tumayo si Waller at sa huling pagkakataon ay nakipagkamay kay Daniel. Papalapit siya sa akin, ngunit iniligtas ako ni Brett sa pagsasabing huli na sila sa isa pang meeting. Oh my God, you did it baby. Tumalon ako kay Daniel at niyakap siya ng mahigpit. Yes Jen, I'm so fucking relaxed right now. Niyakap ako pabalik ni Daniel ng mahigpit. Humiwalay ako sa yakap at dinampi ang labi ko sa labi niya. It was kind of a rough, desperate kiss because I wanted to kiss him since the start of meeting. Someone's very happy and excited. Nagsalita siya na sobrang lapit pa rin ng mga labi namin. I am. My boyfriend has done an amazing job. Let's go out for lunch. Tanong ko sabay halik sa pisngi niya. Niyaya ba ako ng girlfriend ko na makipag-date? Tanong ni Daniel na nagpupumiglas na halik sa panga at leeg ko. Napaungol ako habang patuloy ang kanyang matamis na pahirap sa aking leeg na dahan-dahang bumababa patungo sa aking dibdib. Kailangan ko siyang pigilan kung hindi ay malalayo at nasa opisina na kami. Okay, nasa office tayo Daniel. Pilit ko siyang tinutulak palayo. Does it look like I care tesoro? Bulong niya sa batok ko. Bakit kailangan niyang gumamit ng mga salitang Italian? Yan ang mga melting point ko. Come on, mag-lunch na tayo. Gutom na ako. I whined tulad ng isang 5 taong gulang na batang babae na nagsusumamo sa kanyang ina para sa karagdagang candies. Jen you don't have to make that cute face. You know that I can't resist it. Sabi ni Daniel sabay kuha ng susi ng kotse niya. That's my strategy darling. Let's go, napangiti ako. After lunch, kasalukuyan kaming naglalakad pabalik sa sasakyan ni Daniel. Nag-lunch kami sa Club 21. They serve the traditional American cuisine. Well, we both were so damn hungry that we can literally eat anything and everything they provided. Gusto kong hawakan ang kamay niya at maglakad sa mga kalye ng New York ngunit sa ngayon ay hindi ko magawa. Kung gagawin ko, ang mga press people ay magkakaroon ng field day kasama nito.
Napatingin ako kay Daniel na well as a normal person na nakatingin sa harapan. Nanatili lang akong nakatingin sa kanya nang may paghanga. Isa siyang sweet, caring, understanding na tao. Napakaswerte ko na kasama ko siya sa buhay ko. Anong iniisip mo? Tumingin ka ng diretso, Mia Regoza. Napangiti si Daniel. Mia Regoza, ano ang ibig sabihin nito? What? Entire life. Napatigil ako sa isang boses. Isang napaka-pamilyar na boses. Isang boses na ayaw kong marinig sa sarili ko. Jen, ang ex kong si Caleb, isang taong minahal ko ng buong puso at kaluluwa. Isang taong nagtaksil sa akin, cheated on me with my best friend. Jen, kamusta? Ngumiti si Caleb na parang walang ginawang masama. Ewan ko lang kung bakit parang nanghina ako sa harap niya. Wala akong ginawang mali. Siya ang nagkamali sa pagtrato sa akin. Nanatili lang akong nakatingin kay Caleb sa mga mata niya. Jen, kilala mo siya. Hinawakan ni Daniel ang braso ko. Napatingin ako sa kanya, ang dami kong gustong sabihin. Gusto kong ipaliwanag sa kanya ang kalungkutan ko para matulungan niya ako, pero hindi ko magawa. Hi, I'm Caleb. Jen and I dated each other. Tinapos ko ang kanyang pangungusap. Kitang-kita sa boses ko ang pagkamuhi. Mukhang gulat na gulat si Daniel pero bago pa ako makapagproseso ng kung ano-ano ay sinuntok niya ang mukha ni Caleb. Bumagsak si Caleb sa lupa, hawak ang kanyang ilong na ngayon ay dumudugo. Oh my God, Daniel, hindi naman ako nagalit dahil ginawa niya yun kay Caleb. Deserve niya ito. Ngunit dito sa kalye, nakatingin na lahat sa amin ngayon. Oh God, hindi ito maganda para sa kanyang imahe. Bumangon si Caleb at galit na tumingin sa aming dalawa. Ano ang gagawin niya? Sa tagal ng relasyon namin hindi siya physically abused pero wala akong mapagkakatiwalaan sa kanya. How dare you? Who the fuck you are? Sigaw niya kay Daniel. Napakakalma ni Daniel, how? Nanginginig ang katawan ko sa tensyon at pagkabalisa. Paano siya kalmado? Calm down, bud. You don't deserve to know who I am. You don't have that much worth. Dumura si Daniel. Woo, I'm proud of you, my boyfriend. Caleb, after whatever you did, that means you cheated on me with my best friend tapos niloko mo rin siya. Ayoko na talagang makipag-usap sa'yo. Kaya please never contact me again. I fake sweetly smiled. Jen, look, I'm really very sorry about that. I really am. Please, I love you. Mahal na mahal kita. Please come back to me, baby. Hey mister, shut your fucking mouth or else putulin ko yung dila mo at ipapakain ko sa mga aso, sigaw ni Daniel sa kanya. Oh boy. Namuo ang luha sa mata ko. Kung ano man ang sinabi ni Caleb ay iyon ang gusto kong sabihin niya simula noong araw na nakipaghiwalay ako sa kanya. Gusto kong humingi siya ng tawad sa mga pagkakamali niya at sabihin sa akin na mahal niya pa rin ako at gusto niya akong bumalik. Ngunit ngayon, tiyak na hindi iyon ang gusto ko ngayon. Dahil ngayon alam ko na, I deserve much more than him. I deserve happiness. At mas masaya ako kasama si Daniel. Caleb, layuan mo na lang ako. Ayoko nang makipagbalikan pa sa buhay ko dahil ayoko nang dumaan muli sa impyerno. Matigas kong sabi. Let's go, Jen. Tumango si Daniel. Yeah. Nandito kami ngayon sa bahay ni Daniel. Hindi kami pumunta sa opisina dahil alam naming kailangan naming mag-usap at hindi iyon magagawa sa opisina. Umupo ako sa swimming pool, inilublob ang mga paa ko sa maligamgam na tubig. Ang nakaka-relax na feeling. Eto, binigyan ako ni Daniel ng isang baso ng red wine at siya ay may isang baso ng vodka. Nilublob din niya ang mga paa niya sa tubig at umupo sa tabi ko. Salamat, kinuha ko sa kanya yung baso. Ayos ka lang ba? Tanong ni Daniel. Hindi ko lang alam kung anong i-react ko nung nakita ko siya after months. We dated for 3 years for God's sake. Alam mo nung nakipaghiwalay ako sa kanya, gusto kong humingi siya ng tawad at magmakaawa na bawiin ko siya. That's what I wanted that time, pero ngayon ayoko na ulit siya sa buhay ko. Sumimsam ako ng alak, now I know I deserve so much more. I deserve the best and I have the best. I have you in my life. I want nothing but you, Daniel. Please don't break my trust, sabi ko sabay tulak ng mata. Lumambot ang ekspresyon ni Daniel, hinaplos niya ang mukha ko, nilagyan ng malambot na halik sa noo. Never, you are the most beautiful, amazing thing ever happened to me. I don't want to lose you. I promise I would never break your trust. Paano ako naging maswerte na nagkaroon ng lalaking ito sa buhay ko? At dito na po, nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.